Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Javier Santos at sa araw na ito, ating tatalakayin ang isang napakahalagang paksa. Paano makakatulong ang isang simpleng dahon sa kalusugan ng ating bato at maiwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Naranasan niyo na bang magtaka kung bakit kailangan niyong bumangon ng maraming beses sa gabi para lang umihi? At sa paggising sa umaga, nararamdaman ninyo ang pamamanas ng inyong mga kamay at paa, ang katawan ay nanghihina, at kapag hawak na ang resulta ng laboratory test, ang inyong creatinine level ay unti-unti at tahimik na tumataas. Ito ay malinaw na senyales na humihina na ang inyong mga bato o kidney. Ang pakiramdam na ito ay nagdudulot ng pagkalito, pagkabalisa at para sa marami, tila isang hudyat na wala ng pag-asa para sa kanilang kalusugan. Marami sa atin ang nag-aakala na para mapanatiling malusog ang bato, kailangan nating umasa sa mamahaling gamot o mga food supplement na mahirap hanapin. Ngunit ang katotohanan, ang landas tungo sa pangangalaga ng ating mga bato ay nagsisimula sa mga simpleng bagay na abot kamay at makikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan, ito ay nasa ating bakuran lamang, sa palengke o sa mga gulay na karaniwan nating inihahanda para sa ating pamilya. May isang uri ng dahon na matagal nang iniiwasan ng marami dahil sa kakaibang amoy nito. Ngunit ang dahon na ito pala ay itinuturing na isang mahalagang natural na katulong para sa ating mga bato. Ito ay ang Hawthornia cordata. Sa tradisyonal na medisina, ang Hawthornia cordata ay may katangiang malamig at bahagyang anghang na may kakayahang magpalamig ng katawan, mag-detoxify at maging isang natural na diuretic. Sa pananaw naman ng modernong agham, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang dahong ito ay mayaman sa flavonoids, quercetin, vitamin C at maraming antioxidants. Ang mga aktibong sangkap na ito ay tumutulong na protektahan ang mga selula ng bato, suportahan ang proseso ng pagsasala at pag-aalis ng dumi sa katawan at bawasan ang bigat ng trabaho ng ating mga bato. Dahil dito, napapabuti nito ang mga kondisyon tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, nocturia, pamamanas, edema, at hirap sa pagtulog, mga problemang karaniwan sa mga nakatatanda. Gayunpaman, hindi lahat ay madaling makakain ng sariwang Hawthornia cordata. Ang lasa at amoy nito ay dahilan kung bakit marami ang umiiwas, ngunit huwag po kayong mag-alala. Ang Hawthornia cordata ay maaaring ihanda sa maraming paraan upang maging mas katanggap-tang tabang lasa, habang napananatili ang mga benepisyo nito para sa bato mula sa paggawa ng juice, tsaa, paghahalo sa pulot pokyutan, honey o hugas bigas, hanggang sa paggawa ng smoothie o simpleng sabaw. Ang lahat ng ito ay simple at epektibong mga pagpipilian. Ang nakakatuwa pa, hindi ito magastos o komplikado. Sa pamamagitan lamang ng isang dakot ng sariwang Hawthornia cordata at kaunting tiyaga, marami na ang nakaramdam ng malaking pagbabago. Gumaan ang kanilang katawan, nabawasan ang pamamanas, dumalang ang pag-ihi sa gabi at naging mas mahimbing ang kanilang tulog. Maging ang creatinine level na laging inaalala sa tuwing nagpapalaboratory test ay maaaring bumuti sa paglipas ng panahon kung tama ang paggamit. At bilang espesyal na bahagi ng ating talakayan ngayon, ibabahagi ko sa inyo sa dulo ang isang sikreto na iilan lamang ang nakakaalam. Isang paraan upang mas mapakinabangan ang epekto ng Hawthornia cordata, hindi lang para sa proteksyon ng bato, kundi para na rin sa mas panatag na isipan at mas matatag na katawan habang tayo ay tumatanda. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong subaybayan ng buo ang ating usapan, dahil maaaring ang sekretong ito ang maging susi sa inyong paglalakbay tungo sa isang malusog na buhay sa inyong pagtanda. Unang bahagi, ang papel ng bato at ang mga pakinabang ng dahon ng Hawthornia cordata. Mga kaibigan, upang lubos nating maunawaan kung bakit ang dahon ng Hawthornia cordata ay itinuturing na isang mahalagang lunas para sa bato sa loob ng maraming henerasyon, kailangan muna nating tingnan ang tahimik ngunit napakahalagang papel ng ating mga bato, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang ating mga bato ay hindi lamang simpleng organo na nag-aalis ng ihi. Sila ay isang sopistikadong biological filter. Araw-araw, tahimik nilang pinoproseso ang napakaraming dugo upang alisin ang mga dumi at lason, i-regulate ang balanse ng tubig at mineral sa katawan at panatilihin ang mga sustansyang kailangan para mabuhay. Kapag malusog ang ating mga bato, lahat ng prosesong ito ay maayos na nagaganap, magaan ang ating katawan at malinaw ang ating isipan.
Ngunit kapag humina na ang mga bato, bumabagal ang proseso ng pagsala, nagsisimulang maipon ang mga lason at ang ating katawan ay magpapakita ng mga malinaw na senyales. Sa mga nakatatanda, kapag bumaba na ang kakayahan ng bato na magsala, madalas na tumataas ang creatinine level sa mga resulta ng test. Kasabay nito ang mga sintomas na pamilyar sa marami sa inyo. Madalas na paggising sa gabi para umihi, bahagyang pamamanas sa mga binti at kamay, patuloy na pagkapagod at panghihina ng katawan, panunuyo at pangangitim ng balat, hindi mahimbing na pagtulog. Ang nakakalungkot, ang mga senyales na ito ay madalas na ipinagkamali bilang normal na bahagi lamang ng pagtanda, kaya't marami ang hindi agad nakakapag-agap lunas. Ang mga dahilan ng paghina ng bato sa mga nasa katanghaliang gulang at higit sa 60 ay marami. Maaaring ito ay dahil sa dieta na mataas sa red meat at protina mula sa hayop na nagpapahirap sa mga bato sa loob ng mahabang panahon. Maaari rin itong dahil sa kakulangan sa pag-inom ng tubig o sa matagal na pag-abuso sa mga gamot, lalo na ang mga pain reliever at anti-inflammatory drugs. Dagdag pa rito, ang mga sakit tulad ng diabetes, high blood pressure at mataas na kolesterol kasama ang natural na proseso ng pagtanda ay unti-unting sumisira sa kakayahan ng ating mga bato. Kaya naman, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang kung paano ito gagamutin, kundi kung paano natin mabibigyan ng pahinga ang ating mga bato, bawasan ang kanilang trabaho, at suportahan ang kanilang kakayahang mag-detoxify araw-araw. Dito pumapasok ang dahon ng Hawthornia cordata bilang isang malalim na paalala mula sa kalikasan. Ayon sa tradisyonal na kaalaman sa Asya, ang dahon ng Hawthornia cordata ay may malamig na katangian at bahagyang anghang na lasa. Noon pa man, ginagamit na ito ng ating mga ninuno para sa mga kondisyon tulad ng mahapding pag-ihi, hirap sa pag-ihi, panloob na init ng katawan, pamamaga at maging sa constipation at almuranas. Para sa mga taong may mahinang bato, ang banayad ngunit tuloy-tuloy na diuretic effect ng Hawthornia cordata ay tumutulong sa katawan na alisin ang sobrang tubig at lason. Dahil dito, nababawasan ang pressure sa mga bato at napipigilan ang pamamanas at madalas na pag-ihi sa gabi. Hindi lamang ito base sa karanasan ng mga nakatatanda, pinatunayan na rin ng modernong agham ang mga benepisyong ito. Ang dahon ng Hawthornia cordata ay naglalaman ng mahahalagang bioactive compounds, quercetin at isoquercitrin. Ito ay malalakas na antioxidants na nagpoprotekta sa mga selula ng bato laban sa pinsala mula sa free radicals at nagpapabawas ng pamamaga sa mga renal tubules. Flavonoids. Pinoprotektahan nito ang mga daluyan ng dugo at pinapabuti ang sirkulasyon na mahalaga para sa sapat na supply ng dugo at nutrisyon sa mga bato. Vitamin C, fiber at minerals. Sinusuportahan nito ang immune system at tinutulungan ng katawan na mas epektibong maglabas ng dumi sa pamamagitan ng ihi habang pinalalakas ang pangkalahatang kalusugan. Ang magandang kombinasyon ng mga sangkap na ito ang dahilan kung bakit ang Hawthornia cordata ay itinuturing na kaibigan ng mga bato. Hindi lang ito nakakatulong na pababain ang creatinine at bawasan ang pag-ihi sa gabi, kundi sinusuportahan din nito ang natural na proseso ng detoxification ng katawan na nakakatulong na maiwasan ang mga seryosong komplikasyon ng chronic kidney disease. Ang mas maganda pa, ang epekto ng Hawthornia cordata ay hindi lamang para sa bato. Nakakatulong din ito sa atay, puso at digestive system. Nagbibigay ito ng pangkalahatang pakiramdam ng gaan at balanse mula sa loob. Sa mas malawak na pananaw, ang dahon ng Hawthornia cordata ay isang buhay na patunay sa pilosopiyang. Ang pagkain ay gamot din, isang karunungan na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Sa mga probinsya dito sa Pilipinas noon, kahit kulang sa modernong gamot, maraming nakatatanda ang nabubuhay ng matagal at malusog dahil alam nilang gamitin ang mga halamang gamot sa kanilang paligid. At isa na rito ang Hawthornia cordata na marang itanim. Ngayon, habang kinukumpirma ng agham ang mga benepisyong ito, mas lalo tayong nagkakaroon ng kumpiyansa na pagsamahin ang tradisyonal na karunungan at modernong kaalaman sa paraang angkop para sa mga nakatatanda. Ngayon, ating isa-isahin ang 7 paraan ng paggamit ng dahon ng Hawthornia cordata na pinagsasama ang karanasan ng ating mga ninuno at ang modernong pag-unawa. Ang mga paraang ito ay simple at madaling gawin upang suportahan ang ating mga bato, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at pagbutihin ang ating pangkalahatang kalusugan. Ikalawang bahagi,
7 paraan ng paggamit ng Hawtuinia cordata para suportahan ang bato. Paraan kumain, purong katas juice ng dahon ng Hawtuinia cordata. Ngayong naiintindihan na natin ang halaga ng dahon ng Hawtuinia cordata para sa kalusugan ng ating bato, ang tanong ng marami ay kung paano ito gamitin sa pinaka-epektibo at madaling paraan. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi kailangang maging komplikado o magastos. Minsan, ang isang simpleng paraan, kung tama ang pagkaunawa at paggamit, ay nagdudulot ng pangmatagalang resulta. Ang una kong ibabahagi ay ang pag-inom ng purong katas o juice ng Hawtuinia cordata. Sa aking karanasan bilang isang doktor na tumutulong sa mga senior citizen, marami akong nakitang kaso ng unti-unting paghina ng bato. Ang pinakamalinaw na sintomas ay ang madalas na pag-ihi sa gabi at hindi mahimbing na pagtulog. Sa umaga, pakiramdam nila ay pagod na tila hindi nagpahinga. Marami sa kanila ang nagsasabing ayaw nilang umasa sa gamot habang buhay, ngunit hindi nila alam kung saan magsisimula para palakasin ang kanilang bato sa natural na paraan. Sa mga pagkakataong ito, madalas kong iminumungkahi ang katas ng Hawtuinia cordata. Siyempre, kapag naririnig ang ideya ng pag-inom ng katas nito, marami agad ang umaayaw dahil sa amoy at lasa nito. May isang pasyente akong nagbiro, "Dok, kainin nga ng sariwa mahirap na, paano pa kaya kung iinumin na katas?" Lubos ko itong naiintindihan dahil habang nagkakaedad, nagiging mas sensitibo ang ating panlasa. Gayunpaman, kung may kaunting pagbabago tulad ng pagdaragdag ng ilang patak ng katas ng kalamansi o ilang dahon ng mint, ang matapang na amoy ay mababawasan na ginagawang mas madali itong inumin habang napananatili ang epekto nitong pampalamig at diuretic. Ang magandang balita, sa tuloy-tuloy na pag-inom, marami ang nakakaramdam ng positibong pagbabago. Gumaan ang kanilang pakiramdam, naging mas mahimbing ang tulog at unti-unting nabawasan ang dalas ng kanilang pag-ihi sa gabi. Naaalala ko ang kaso ni Mang Jose, mahigit 60 taong gulang mula sa Cebu. Umaabot ng 4 na beses siyang gumigising sa gabi para umihi. Palagi siyang nagrereklamo ng pagod. Matapos kong gabayan na subukan ang katas ng Hawtuinia cordata 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, medyo nag-alangan siya sa simula dahil sa amoy. Ngunit sa tulong ng kanyang anak na nagdagdag ng kalamansi, nasanay na rin siya. Pagkatapos ng 1 buwan, masaya niyang ibinalita na 1 hanggang 2 beses na lang siyang gumigising sa gabi, mas mahimbing ang tulog at mas malakas ang kanyang pakiramdam. Paano gawin? Kumuha ng 1 dakot ng sariwang dahon ng Hawtuinia cordata, mang 30 tasan 50 gramo. Hugasang mabuti gamit ang tubig na may kaunting asin. Ilagay sa blender kasama ang 200 ml ng pinakuluang tubig na pinalamig. I-blend ng maigi, pagkatapos ay salain para makuha ang katas. Uminom ng mga 100 ml bawat beses, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Paalala, dahil ang Hawtuinia cordata ay may malamig na katangian, huwag itong inumin ng sobra o araw-araw. Para sa mga may mahinang sikmura o mababang presyon ng dugo, magsimula sa maliit na dosis at obserbahan ang reaksyon ng katawan. Inumin agad ang katas pagkatapos gawin. Paraan ko madua, Hawtuinia cordata na may pulot pukyutan. Hana, ang pangalawang paraan ay ang pagsasama ng Hawtuinia cordata at purong pulot pukyutan. Ito ay isang mahusay na kombinasyon ng paglilinis at pagpapalusog na mas madaling inumin at perpekto para sa mga sensitibong panlasa ng mga nakatatanda. Ang pulot pukyutan ay matagal nang itinuturing na isang natural na gamot. Mayroon itong kakayahang magpalakas ng katawan, may banayad na anti-inflammatory properties at nakakatulong sa digestive system. Kapag isinama sa Hawtuinia cordata na may kakayahang mag-detoxify at magpalamig, nagtutulungan ang 2 sangkap na ito. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang pulot ay may mainit-init na katangian na nagbabalanse sa malamig na katangian ng Hawtuinia cordata. Sa modernong pananaw, ang pulot ay mayaman sa enzymes, B vitamins at minerals tulad ng potassium at magnesium na mahalaga para sa pag-filter ng dugo ng ating mga bato. Ito ay lumilikha ng isang inumin na hindi lang nagpoprotekta sa bato kundi nagpapabuti rin sa pagtulog at pangkalahatang resistensya. Naaalala ko si Aling Elena, 62 taong gulang mula sa Batangas na may malalang problema sa pag-ihi sa gabi. Nang iminungkahi ko ang kombinasyong ito, ipinaghanda siya ng kanyang anak. Nag-aalangan pa siya noong una, ngunit nang matikman niya ito, nahanapan niya itong kaaya-aya dahil sa banayad na tamis. Pagkatapos ng ilang linggo,
Masaya niyang ibinahagi na 1 hanggang 2 beses na lang siyang gumigising sa gabi. Paano gawin? Maghanda ng 30 gramo ng sariwang Hawtwinia cordata, hugasan, at i-blend kasama ang 200 ml na tubig. Salain ng katas, pagkatapos ay magdagdag ng 1 hanggang 2 kutsarita ng purong pulot pukyutan. Haluing mabuti at inumin agad. Paalala, ang mga may diabetes ay kailangang mag-ingat dahil ang pulot ay may natural na asukal. Kumonsulta muna sa inyong doktor. Paraan Comadri, Hawtwinia cordata na binate sa hugas bigas. Ang ikatlong paraan ay gumagamit ng isang bagay na napakapamilyar sa bawat kusinang Pilipino, ang hugas bigas. Ang pagsasama ng Hawtwinia cordata at hugas bigas ay isang tradisyonal na paraan na nakakagulat ang bisa. Ang hugas bigas, lalo na ang pangalawang banlaw, ay matagal nang ginagamit bilang isang banayad na pampalusog. Ayon sa agham, ito ay mayaman sa B vitamins, vitamin E, at minerals. Ayon naman sa tradisyonal na kaalaman, ito ay may neutral na katangian na mabuti para sa tiyan at panunaw. Para sa mga nakatatanda na madalas makaranas ng kabag at hirap sa pagkain, ito ay napakabuti. Kapag isinama sa malamig na Hawtwinia cordata, nakakalikha ito ng isang balanseng inumin. Tinutulungan nitong bawasan ang trabaho ng bato habang pinapakalma ang digestive system. Ang natural na banayad na tamis ng hugas bigas ay tumutulong din na takpan ang amoy ng Hawtwinia cordata, kaya mas madali itong inumin. Si Lolo Cardo, 70 taong gulang mula sa Laguna, ay may problema sa pag-ihi ng 4 hanggang 5 beses bawat gabi. Siya ay laging pagod, manas ang mga paa, at walang ganang kumain. Nang iminungkahi ko ang paraang ito, sinubukan niya. Pagkatapos ng 3 linggo, tumawag siya sa akin na masaya. Sabi niya, "Dok, 2 beses na lang ako gumigising sa gabi, gumaan ang tiyan ko, at mas mahimbing na ang tulog ko." Paano gawin? Sa tuwing maghuhugas ng bigas para sa sinaing, itabi ang tubig mula sa pangalawang banlaw, 300 talam 400 ml. Ito ang bahagi na hindi masyadong makapal o malabnaw, at may pinakamaraming nutrisyon. Pagkatapos, maghanda ng 20,030 gramo ng sariwang Hawtwinia cordata, hugasan, at i-blend kasama ang hugas bigas, salain para makuha ang malinis na katas. Maaari itong inumin agad o bahagyang painitin kung mahina ang sikmura. Paalala, gamitin lamang ang hugas bigas sa loob ng 1 araw dahil madali itong mapanis. Siguraduhing malinis at walang kemikal ang bigas na ginagamit. Para sa may sensitibong sikmura, simulan sa maliit na dosis at unti-unting dagdagan. Parang kumafir, tsana, Hawtwinia cordata. Dokudami tiya. Para sa mga talagang hindi kaya ang amoy ng sariwang dahon, mayroon tayong mas banayad na paraan ng paggawa ng tsaa. Ito ay isang sikat na paraan sa Japan, kung saan tinatawag itong dokudami tea. Sa Japan, kung saan kilala ang mga tao sa kanilang mahabang buhay, ang paraan nila ay ang pagpapatuyo ng dahon, bahagyang pagsangag, at paggawa nito bilang tsaa. Sa prosesong ito, nawawala ang hindi kaaya-ayang amoy at nagiging mabango at banayad ang lasa. Ayon sa agham, ang proseso ng pagpapatuyo at pagsangag ay nagpapanatili sa mahahalagang sangkap tulad ng flavonoids. Nakakatulong ito sa pag-ihi, pag-alis ng lason, at nagbibigay ng epekto ng pagre-relax, kaya nakakatulong din ito sa pagtulog. Naaalala ko ang kwento ni Ginoong Reyes, 68 taong gulang mula sa Maynila. Pagkatapos niyang bisitahin ang kanyang anak sa Japan, umuwi siyang may bagong kaalaman. Ikinuwento niya na tuwing umaga, pinagtitimpla siya ng kanyang manugang ng isang herbal tea na masarap inumin. Akala niya ay isang mamahaling imported na tsaa, ngunit ito pala ay dokudami tea mula sa Hawtwinia cordata. Pagkatapos ng 2 buwan, napansin niyang mas mahimbing ang kanyang tulog, nabawasan ang pag-ihi niya sa gabi at hindi na siya nanghihina sa umaga. Paano gawin? Hugasan ang sariwang dahon ng Hawtwinia cordata at patuyuin. Ibilad sa araw sa loob ng 2 hanggang 3 araw hanggang sa tuluyang matuyo. Isangag ng bahagya sa isang kawali sa mahinang apoy hanggang sa lumabas ang bango. Itabi sa isang lalagyan na hindi pinapasok ng hangin. Para magtimpla, kumuha ng 5,007 gramo ng tuyong dahon, ilagay sa takure at buhusan ng 300,400 ml na kumukulong tubig. Hayaan ng 10,015 minuto bago inumin. Maaari itong inumin ng mainit sa umaga o palamigin at inumin sa buong araw kapalit ng tubig. Paalala, huwag gawing masyadong matapang ang tsaa. Para sa may mababang presyon, inumin ito ng maligamgam at katamtaman ang dami,
Makinig sa reaksyon ng inyong katawan. Paraan 9. Kinakaing sariwa kasama ng litson manok o itik. Ito ay isang paraan na napakapamilyar sa kulturang Pilipino, ang pagkain ng sariwang gulay kasama ng ulam. Ang pagsasama ng sariwang Hawtuinia cordata sa mga pagkain tulad ng litson manok o inihaw na isda ay hindi lang pampasarap, kundi isang matalinong paraan para sa ating mga bato. Sa ating tradisyon, ang pagkain ay laging may balanse. Ang Hawtuinia cordata na may malamig na katangian ay perpektong kapares sa mga mainit na pagkain tulad ng mga pritong ulam o litson. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, ang mga mainit na pagkain ay maaaring magdulot ng pamamaga at ang malamig na Hawtuinia cordata ay tumutulong na ibalanse ito. Kapag kinakain ng sariwa, halos lahat ng nutrisyon ng Hawtuinia cordata ay napapanatili. Ang flavonoids at antioxidants nito ay tumutulong na protektahan ang mga bato at pabutihin ang sirkulasyon ng dugo. Ito ay isang simpleng paraan na maisasama sa ating pang-araw-araw na pagkain. Si Mang Tomas, 64 taong gulang, mula sa Pampanga, ay mahilig sa mga matatabang pagkain at madalas makaranas ng kabag at pag-ihi sa gabi. Nang sinimulan niyang laging isama ang sariwang Hawtuinia cordata sa kanyang pagkain, nabawasan ang kanyang mga sintomas. Paano gawin? Maghanda ng isang plato ng sariwang dahon ng Hawtuinia cordata, kasama ang iba pang gulay tulad ng pipino at kamatis, at isabay ito sa inyong paboritong inihaw o pritong ulam. Paalala, para sa mga may mahinang tiyan, kumain lamang ng katamtamang dami. Mas mainam na piliin ang lean part ng karne upang maiwasan ang sobrang bigat sa bato. Paraan kumases, Hawtuinia cordata salad. Isa itong moderno at masarap na paraan para sa mga gustong kumain ng mas magaan. Ang paggawa ng salad gamit ang Hawtuinia cordata ay nakakatulong na baguhin ang lasa at mas madaling ma-enjoy. Ayon sa mga pag-aaral, ang dieta na mayaman sa sariwang gulay, lalo na ang mga may mataas na antioxidants, ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga at suportahan ang pag-detoxify ng katawan. Ang Hawtuinia cordata ay isa sa mga nangungunang gulay para dito. Kapag isinama sa iba pang gulay tulad ng pipino, carrots, kamatis at sibuyas, hindi lang ito nagiging masarap, kundi nakakatulong din sa panunaw, nagpapabuti sa balat at nagpapagaan ng pakiramdam. Si Ginang Cruz, 61 taong gulang mula sa Quezon City, ay takot sa amoy ng Hawtuinia cordata. Nang subukan ng kanyang anak na gawan siya ng salad na may lemon honey dressing, nagustuhan niya ito. Pagkatapos ng ilang linggo, ibinalita niyang mas mahimbing ang kanyang tulog at mas naging maganda ang kanyang kutis. Paano gawin? Paghaluin ang isang dakot ng sariwang dahon ng Hawtuinia cordata, hiniwang pipino, ginadgad na carrots at kamatis. Para sa dressing, paghaluin ng isang kutsarang olive oil, katas ng kalamansi at kaunting pulot pukyutan. Haluin at ihain. Paalala, hugasang mabuti ang lahat ng gulay. Para sa may mahinang sikmura, simulan sa maliit na serving at iwasan ang pagkain nito sa gabi kung madalas malamigan ng tiyan. Paraan 7. Hawtuinia cordata na binati kasamang mansanas o pinya. Ito ay isang napakadaling paraan para sa mga nagsisimula palang gumamit ng Hawtuinia cordata. Ang pagsasama nito sa prutas tulad ng green apple o pinya ay hindi lang nagpapasarap dito, kundi nagdaragdag din ng nutrisyon. Ang green apple ay mayaman sa vitamin C, potassium at fiber na nakakatulong sa paglilinis ng dugo at pag-regulate ng asukal sa dugo. Ang potassium ay mahalaga sa pagbabalanse ng electrolytes na nagpapagaan sa trabaho ng bato. Ang pinya naman ay may enzyme na tinatawag na bromelain na may anti-inflammatory properties, nakakatulong sa panunaw at nagpapabawas ng pamamanas. Ang tamis-asim ng mga prutas na ito ay halos ganap na nagtatakip sa lasa ng Hawtuinia cordata. Si Mang Nestor, 53 taong gulang mula sa Davao, ay sanay sa mga gamot at nag-aalangan sa mga natural na remedyo. Nang subukan niya ang Hawtuinia cordata na may pinya, nagulat siya dahil lasang fruit juice daw ito. Pagkatapos ng 2 buwan, bumaba ang dalas ng kanyang pag-ihi sa gabi at bahagyang bumaba rin ang kanyang creatinine. Paano gawin? Kumuha ng 20 talang 30 gramo ng Hawtuinia cordata, isang green apple binalatan at inalisan ng buto o 2 hiwa ng pinya. I-blend kasama ang 200 ml na tubig. Saline at inumin. Paalala, para sa may sensitibong tiyan, mas mainam ang mansanas kaysa pinya dahil ang pinya ay may mataas na acidity.
Uminom lamang ng 100,150 ml bawat beses, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ikatlong bahagi, mahahalagang paalala sa paggamit ng Hawtuinia cordata. Ngayon, hayaan ninyong ibuod ko ang mga pinakamahalagang paalala upang magamit ninyo ang Hawtuinia cordata ng ligtas at epektibo. Ang Hawtuinia cordata ay isang regalo ng kalikasan. Ngunit tulad ng anumang halamang gamot, kung mali ang paggamit, maaari itong magdulot ng hindi magandang epekto. Sa ating edad, ang kaisipang mas marami, mas maganda ay hindi na angkop. Ang kailangan natin ay sapat, tama at tuloy-tuloy. Huwag abusuhin ang paggamit. Ang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na. Laging pakinggan ang inyong katawan. Kung mayroon kayong nararamdamang hindi maganda, itigil muna ang paggamit at kumonsulta sa doktor. Ang pagiging flexible sa paraan ng paggamit, minsan juice, minsan tsaa, minsan salad, ay nakakatulong para hindi kayo magsawa at maipagpatuloy ang magandang habit na ito. Konklusyon at pasasalamat. Mga minamahal kong kaibigan, pagkatapos ng ating mahabang talakayan, mula sa paggawa ng juice, tsaa, hanggang sa pagsasama nito sa pagkain, naniniwala akong mas nakita na ninyo ang tunay na halaga ng simpleng dahon na ito para sa ating mga bato. Ang susi ay hindi kung aling paraan ang pinakamahusay, kundi ang pagiging matiyaga, paggamit ng tamang dosis, at pagpili ng paraang angkop sa inyong katawan. Lagi nating tandaan ang kahalagahan ng ating mga bato. Sila ay tahimik na nagtatrabaho araw at gabi para sa ating kalusugan. Kapag sila ay nagbigay ng senyales, nangangahulugan ito na matagal na silang nahihirapan. Ang kwento ni Caben, 66 taong gulang, na inakala na ang pag-ihi sa gabi ay normal lang sa pagtanda, ngunit natuklasan na bumaba na pala ng 30% ang function ng kanyang bato, ay isang mahalagang aral. Buti na lang at naagapan niya ito. Sa pamamagitan ng maagang pag-alam sa mga senyales ng humihinang bato, maaari nating pangalagaan ang ating kalusugan ng mas matalino. Huwag nating baliwalain ang mga simpleng sintomas. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang ating talakayan ngayon. Patuloy po kayong sumubaybay sa aking channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa malusog na pamumuhay. Alagaan natin ang ating kalusugan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa, kahinahunan at tamang mga desisyon araw-araw. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli.